kapag yung bloodline mo magaling, talaga may aasahan ka. Kumbaga may expect ka sa ibon. Kasi kahit anong kaso mo, kahit anong sistema, anong gamot sa ibon, kung yung bloodline nila is hindi talaga kayang manalo, hindi mananalo. Para sa akin yung Derby, battle of recovery lang. Kasi noon, iba yung gamit ko. Ngayon tinry ko lang talaga. Trial ko lang siya ngayong season. Okay naman. Ito yung nilipad ko sa PFC itong year lang. Ano siya, ito yung first overall ng Nangka. Sayang nabutas lang siya ng Tacloban. Late lang dahil sobrang lakas ng ulan kasi nun. Sabado ng maghapon umuulan, tapos madaling araw ng linggo umuulan talaga. Ayun, hindi siya nag-clock pero dumating siya ng hapon. Mag-4 PM. Ayos ito mga kalapatid. So, anong bloodline na to, sir? Ang bloodline niya, yung father niya is Starflam ni John Manuel Doliente. Breed ko pero line niya. Tapos yung nanay nito is inbreed na Anby ni Sir Melchor Galotera. Regalo niya sa akin yun noon. Nung pagito ako napupunta sa kanya, binigay niya na sa akin yun. Eh di yan, sir, gagawin mo ng breeder. Laban muna ulit. MacArthur, laban ko pa. Ito mga kalapatid, sabangan natin to sa MacArthur race. Yan, kinapos lang ng konti sa Tacloban. Kasi yung line naman ni John Manuel Doliente, si Kuya Maui, pero tour sila ng MacArthur, yung Starflam niya. Marami nakakilala sa line na. Kaya testingin natin, baka pati sa akin gumana rin. Oo nga naman yan, good luck kay Sir Anthony. Ito yung, tinatawag ko si Special Andy. Ito yung regalo ni Kuya Mel sa akin. Ang tatay nito si Super Andy, yung solo Tacloban, solo super set winner niya sa RRPC noon, Tacloban champion niya. Ang nanay naman ito is yung nanay ni Super Andy, bali inbreed to. Nung unang salang ko dito, nag-anak siya ng MacArthur Finisher. Ito. MacArthur Finisher, anak na nung regalo sa kanya ni Sir Galotera. Yung MacArthur na yun, nag-produce na rin ng 3 super set winner. Tapos, nag-anak siya, pinalis ko sa ibang hen. Nag-anak siya ng trio Katbalogan. Iisang season yung magkakapatid, 2 clocker, isang finisher ng Katbalogan. Tapos, yung isang anak nito, clock ng Kalbayog, tapos nagkaroon tayo ng bird flu nun nahintop. So, partaker lang siya ng MacArthur. Napunta sa tropa ko yun kay Sir Santi. Ngayon, nilaban niya daw yung anak. Tacloban lang din butas nitong last week, kasabay nung nung sa PFC ko na dahil sa ulan, malakas yung ulan. Ayun, tapos etong ibon na to, yung story nito, ito na rin yung na-i-post ko noon sa sa Facebook ko na papatay na dapat to ni Kuya Mel. Inarbor ko. Ba't papatayin? Payat? Nakatabingin na yung ulo nun. Ano siya? Paramitsu. Oo, Paramitsu siya. Sabi ko, Kuya Mel, pagalingin ko. Napakagandang ibon. Ito mga kalapatid. So, sa madaling salita, napagaling mo. Oo, pagkagaling niya yun, sinalang ko siya kaagad. Basta naman yung naging anak sa unang salang mo. Ayun, MacArthur Finisher agad. Oo nga pala, ang galing Adi, nagulat si Shermel nung binalita mo. Hindi na totally nagulat Sanay na yun, marami nagbabalita sa kanya ng mga winners sa lahi ng Anby niya. Tapos yung latest na anak niya ngayon, yung nilaban ko sa PFC. Ang akala ko nga, hindi na siya mag-aanak ng maayos maglipad kasi matanda na, 8 years old na to Mukha lang siyang bata dahil napakagandang ibon. Oo nga, 8 years old na pala to mga kalapatids. Tapos yan, gagamitin mo ulit ngayong breeding season ng South. Last chance. Tapos, puro stock na yung mga anak niya. Saan mo nang balak ipares yan, sir? Balak kong ulitin yung pairing. Ulitin yung pairing nung nabitin ng konti. Baka sakali, ibigay na next year. Yan, abangan natin to sa next South, mga kalapatids. Kapag derby, sir, ano nang diskarte mo dito sa loop mo? Sa akin sa derby, 2 weeks before derby, nagpapatigim na ako ng gamot sa ibon. Doon pa lang, as in yung tatapusin yung buong training na walang gamot na yan, tinitake yung ibon. Walang kahit anong gamot na iniinom. 2 weeks before derby, papatikim na ako. Tapos, bugbugan na sa mid-toss. Tuesday, Wednesday, Thursday, mid-toss na yan. Ganun lang. Ang derby ko, laging bugbog sa toss. Tapos, force fly sa hapon. Minsan wala na force fly pag malayo mid-toss Consistent lang yung pagtutos ko. Tapos, more on recovery. Sa akin kasi kailangan i-recover ko muna yun. Pag hindi ko na-recover, hindi ko mid-toss Kaya, para sa akin yung derby, battle of recovery lang. Wala na masyadong gamot-gamot, hindi masyadong kailangan talaga yan. Pag malakas yung ibon na na-breed mo, pansin ko mananalo at mananalo. Pag basta malakas yung pagkaka-breed. Sa breeding pa lang talaga dapat inayos na natin. Kaya yung ibon sa derby, more on natural, mas maganda. Mas mabilis yung recovery ng ibon.
Ikaw dito sir, anong madalas mong gawin pag magre-recover ka ng ibon mo? Ang Monday ko, may ano lang BS powder, yan, as Belgasol. Tapos sa hapon, bibigay ako ng honey garlic. Ayun lang, okay na, napakabilis mo pa-recover ng ibon. Minsan, kapag may ano pa ako, nabibili pa akong oregano, sinasama ko yung oregano dun sa honey garlic. Napakabilis mo pa-recover ng ibon. Tapos Tuesday, pwede nang itos yung ibon mo? Tuesday papaligo ako, pahinga sila. Open lock lang. Tapos Wednesday, Thursday, yan, mitos na. Yun, maraming salamat Sir Anthony. Pero sir, pag derby na, ano yung mga madalas mong maibigay na supplement sa mga kalapati mo? Wala akong masyadong binibigay. Ang pinaka pasubo ko lang ngayon, yung tinesting ko yung Belga Recharge Cups, yung tinuro ni Kuya Rene. Okay naman yung resulta. Kasi noon, iba yung gamit ko. Ngayon tinry ko lang talaga. Trial ko lang siya ngayong season. Okay naman, baka yung gamit ko rin next year. Yun lang yung binibigay ko ngayon. Pero Sir Anthony, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Number 1, bloodline. Talagang kapag yung bloodline mo magaling, talaga may aasahan ka. Kumbaga may expect ka sa ibon. Kasi kahit anong kasikaso mo, kahit anong sistema, anong gamot sa ibon, kung yung bloodline nila is hindi talaga kayang manalo, hindi mananalo. Kumbaga, unahin nyo na yung bloodline. Talaga number 1. Kasi noon, ang dami kong trial and error, ang dami kong pinagbibiling mura, ganito, mura to, mura yan. Tapos, nagtitipid ako. Siyempre, bata, gano'n. Lately, na-realize ko, mas maganda, di baling mahal yung binibili ko. Pero sure ball yung bloodline na nanalo talaga. Ayos na talaga. Mas mabilis yung balik. Dahil, kahit mahal kumbaga in-invest ko na talaga yung pera ko. Sinugal ko na. Ayun, okay lang gumastos ng mahal sa ibon. Kung ano lang naman budget nyo, kung anong pasok sa budget. Pero basta ang pipiliin natin, yung winning bloodline, winning family. Yun. Napakalaking tulong, napakalaking factor para manalo sa karera. Yun, maraming salamat Sir Anthony. Pero ikaw, ano namang may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Try and try, kasi ganoon din naman ako nagsimula. Kasi ilang taon na rin naman akong gulong, tapos mananalo, gugulong, mananalo. Kumbaga try lang ng try kasi yun yung sa'yo ng pagkakalapati, yung walang kasiguraduhan kung sino mananalo. Walang kasiguraduhan kung mananalo ka ngayong taon, matatalo ka. Kumbaga laging exciting, laging surprise lagi yung dulo kung anong magiging resulta mo. Pero laging sasamahan mo ng sipag. Tsaka isa pa, maging totoo ka, maging totoong tao ka sa mga sa paligid mo, sa mga kaibigan mo. Hanggat maaari, gumawa ka ng tama para may bumalik din sa yung tama. Maraming salamat Sir Anthony. Sir Anthony, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya. As in yung kunwari, nagagawa ko ang pagpalit yung trabaho kaysa kalapati. Siyempre iba yan iba talaga. Tapos yung pamilya ko, lahat sila damay sa saya kapag pag nanalo lahat, kasama kahit yung mga kaibigan ko. Sobrang saya ng pagkakalapati. Marami tayong makikilala mga bagong kaibigan. Kakaroon tayo ng maraming makikilala ng mga tao. May mga sa kalapati kasi napakasaya kasi isipin mo. Walang mayaman, walang mahirap, walang dukha, walang malaking lock, walang maliit na lock. Lahat yan may pag-asa. Lahat yan may chance ang manalo. Kaya marami kang makikilalang tao, iba't ibang klase iba't ibang estado sa buhay. Ayun, napakaraming makikilala pero doon mo nalaman, hindi lahat kayang manalo basta-basta. Iba pa rin yung kalapati, talagang exciting. Kumbaga, walang makakalam sino mananalo. So, mayaman man yan, mahirap man yan, sinong datingan ng ibon. Ayun nandun lahat yun, kahit mayaman, kahit mahirap. Pag inuwian, pag nanalo, sobrang saya ng mararamdaman. Wala makakapagpaliwanag nun. Muli, ako si Anthony Topasi Jr. ng EM Tilop, Pigeon Puncher ng Antipolo Rizal. And I love you. Yon, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatid. So, siyempre maraming salamat kay Sir Anthony yan, sa pag-unlock na makapag-love visit tayo sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout sa mga tropa, si Jong Merck, Spider Love Inc., Kuya Melgar Rodera, yung Team Paipa, Team Melchers Angels, Team Blue Marley ng sila Kuya Rene. Tapos mga tropang Pangasinan, tropang Tarlac, tropang Araneta Avenue, tropang Manila. Yan, sila Kuya Chad Palacio, Kuya John, Kuya Maron, Kuya Maui. Yan, tapos tropang Batangas, sila Kuya Rene at Kuya Homer Garcia. Yon, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong palok visit sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.